Isang 20 anyos na single mother, umibig sa isang 70 anyos na tycoon. Isang kuwentong yumanig sa marami dahil sa katotohanang nagtatago sa likod nito. Setyembre noon sa Maynila, makulimlim ang langit at ang walang tigil na ambon ay bumabalot sa bawat kalye. Ang mapunong nara sa harap ng gusaling ang Santiago Apparel ay kalbo pa. Ang matuyot nitong sanga ay marahang nanginginig sa malamig na hangin. Sa gitnang abalang Lunes ng umaga, ang nga sasakyan ay naunahan sa kahabaan ng EDSA. Halos walang sinuman ang nakapansin sa isang suloang maliit na eskinita sa tabieng gusaliing kumpanya. May isang dalagang karga-karga ang kanyang sanggol, nakasilong sa isang masikip na media agwa. Siya si Alena, 20 anyos, at ang sanggol sa kanyang gabisik ay kalilima pa lamang na buwan. Ang munting bata ay nababalot sa isang manipis at lumang kumot, nangingitim ang makamay at paa sa ginaw, at paminsan-minsay sumisinok dahil sa lamig. Namumula ang kanyang mukha dahil sa laknat, resulta ngang magdamak na hirap at kakulangan sa gamot dahil kapos ang kanyang ina. Dinala ni Alena ang kanyang anak dito sa tapat ng kumpanya ng isang lalaking hindi niya alam kung dapat bang tawaging biyaya o nakpautang sa kanya, habang ang puso niya ay puno ng hiya at kawalan ng pag-asa. Wala nang ibang mapupuntahan si Alena. Kani-kaninang umaga lang, pinagbantaan siyang palayasin ng may-ari ng inupahan nilang kwarto dahil sa ilang buwang atraso sa bayad. Sa karinderya naman kung saan siya nagtatrabaho sa gabi, sinisante na siya ngang amonia dahil sa sunod-sunod niyang pagliban. Kaya naman, dinala ni Alena ang anak niya sa tapat ng Santiago Apparel, naghihintay sa isang taong hindi sinasadyang itinakpo sa kanya ng tadhana. Si Don Ricardo Santiago, 70 anyos, ang nagtatag ng Santiago Apparel. Kilala siya sa mundong negosyo bilang isang taong strikto, mahirap lapitan, at hindi kailanman ngumingiti. Mag-isa siyang nakatira sa isang lumang mansyon sa isang tahimik na kalye sa New Manila, Quezon City. Walang asawa, walang anak, walang malapit na kamag-anak. Sa loob ng ilang dekada, kilala lamang siya bilang isang haligingang moda, isang malamig at matagumpay na negosyante na hiwalay sa karaniwang buhay. Ngunit, 2 linggo na ang nakalipas, hindi inaasahang napadaan siya sa isang maliit na klinika kung saan nakaupo si Alena, karga ang kanyang anak at nakayuko sa isang bench. Matagal siyang nakatayo roon at tahimik na nagmamasid. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan o kung paano tinulungan ni Don Ricardo ang mag-ina. Ang alam lang lahat, mula sa araw na iyon, madalas na siyang nakikita sa isang malaking ospital minsan mag-isa, minsan kasama ang isang dalaga at isang sanggol. May mga nakwento pa na nakita raw nilang bumaba si Don Ricardo mula sa kanyang sasakyan. Maingat na kinuha ang bata mula sa mabisig ng ina nito na may pambihirang pag-alaga. At ngayong umaga, nang muling maghintay si Alena sa tapat ng kumpanya, nagsimula na ang bulong-bulungan mula mismo sa pasilyo kung saan nakakape ang naempleyado. Ayan na naman yung babae, may dalang bata. Ano kayang drama niyan? Siguradong ibang estilo na naman para umakyat sa itaas. Hindi ko akalain na pati si Don Ricardo papatol sa ganyan. Ang hindi nila alam, minsang nawalan ng anak na babae si Don Ricardo noong ito'y 20 anyos pa lamang kasing edad ni Alena ngayon. Hindi nila alam na ang pusong nanigas sa loob ng 30 taon ay ngayon lang muling nagsimulang tumibok. At para kay Alena, hindi niya kailanman inisip na mamahalin niya ang lalaking iyon. Ang tingin niya lang sa kanya ay siya, ang unang taong hindi tumingin sa kanya ng may pangmamaliit, hindi nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan, hindi humusga sa mga pagkakamali niya. At siya rin ang taong tahimik na tumulong para malampasan ngang anak niya ang unang matinding laknat nang hindi humihingi ngang kahit isang salitang pasasalamat. Sa gitna ngang siksikang Maynila na punong mapanghusgang mga mata, ganito nagsimula ang kwento ngang isang 20 anyos na single mother at ng isang 70 anyos na lalaking minsay nawalan na ngang lahat, hindi magarbo, hindi maingay. Isang tahimik na ugnayan na dahan-dahang pumasok sa kanilang mapuso. At nang mabunyak ang katotohanan, lahat ng minsang nagbulungan ay napatahimik. Ang inupahang kwarto ni Alena ay nasa dulo ngang isang makipot at pasikot-sikot
na luban malapit sa isang malaking kalsada sa Quezon City. Isa itong lumang kwartong gawa sa yero, malamig ang sementadong sahig, at halos 10 metro kwadrado lang ang lawak. Sa tuwing ulan, tumataginting ang yero sa bubong at tumutulo ang tubig sa isang plastik na palangganang nakalagay sa gitna ng silid. Kung tag-init, para itong pugon sa init. Kung taglamig, tago sa buto ang lamig. Ngunit, ito lamang ang lugar na matatawa ni Alena na tahanan, lalo na mula nang iwan siya ang kanyang nobyo, habang mag-isa niyang dinadala ang malapit ng isilang na sanggol pabalik ng Maynila. Noon, katatapos lang ni Alena ng high school. Dahil sa hirap ng buhay, tinalikuran niya ang pagkakataong magkolehiyo para magtrabaho at tulungan ang kanyang ina at kapatid. Sa isang pagkakataon, nang mapunta siya sa Maynila para maging kasambahay sa tulong ng isang kakilala, nakilala niya si Marco, isang binatang teknisyan. Ang nga pangakong pag-ibig, ang nga gabing hatid sundo, ang malalambing na tingin at ang unang yakap sa ilalim ng ulan ng Hulyo, lahat ng iyon ay nakpalambot sa puso ni Alena. Inosente niyang inakala na natakpuan na niya ang isang disenteng lalaki. Ngunit nang ibalita niyang buntis siya, biglang naglaho si Marco. Hindi na matawagan at ang address na ibinigay niya ay pansamantala lang pala. Gumuho ang mundo ni Alena. Dahil sa hiya, hindi na siya bumalik sa probinsya. Sinubukan niyang manatili sa siyudad para mahanap ngang trabaho, ngunit habang lumalaki ang kanyang tiyan, walang tumatanggap sa kanya. Gabi-gabi, niyayakap niya ang kanyang tiyan habang nakahiga sa tabi ang malamig na pader at ang kanyang ngaluha ay bumabasa sa luma niyang unan. Nang manganak siya, isang mabait na kapitbahay ang nagdala sa kanya sa ospital. Isinilang ang sanggol sa isang mumurahing kwarto, kulang sa lahat ng bagay, pinangalanan niya itong Leo. Ngayon, 5 buwan na si Leo, sakitin at mahina. Sabing doktor, premature ang bata kaya mahina, ang resistensya at kailangan ng espesyal na alaga. Pero saan siya kukuhang pera? Tinanggap ni Alena ang lahat ng trabaho. Taga-silbi sa karinderya, tagalinis ng bahay, online seller sa gabi, lahat para makalikom ng bawat sentimo para sa gatas at diaper ng anak. May mga araw na kapos talaga, kaya ang gatas ay hinahaluan niya ng mas maraming tubig at sinusubuan ang anak ng malabnaw na lugaw habang ang luha niya ay sumasabay sa bawat kutsara. Sa lugar kung saan sila nakatira, iba-iba ang ugaling nga tao. May mga naawa at palihim na nag-iwan ng maliit na supot ng gamit sa tapat ng kanilang pinto. Ngunit sa tuwing makakasakit si Leo, may mga nangungutya rin. Dalagang nakaanak, kahihiyan sa buong lugar. Hindi na kumikibo si Alena. Tahimik lang siyang nabubuhay. Tahimik na tinitiis ang lahat. Laging malalim ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog, sa pag-alala, sa mga araw na parang hangin lang na dumadaan sa maingay na eskinita ng walang nakakapansin. Isang araw, pag-uwi niya galing trabaho, hindi pa man niya natatanggal ang kanyang jacket, narinig niya ang malakas na iya ang kanyang anak. Nilalagnat si Leo, namumula ang buong katawan na parang sili at hirap huminga. Nataranta si Alena, binuhat ang anak at tumakbo papunta sa barangay health center. Nanginginig ang kanyang kamay at nadapa pa siya sa daan. Sabi ng doktor, kailangan itong dalhin sa mas malaking ospital. Nakiusap siya sa mga kakilala na tumawag ng sasakyan, pero lahat ay tumanggi, ayaw maabala. Sa huli, isang estrangherong lalaki, matangkat at payat, nakasuot ang mahabang jacket at sombrero, ang lumapit. Walang imik. Marahan lang siyang nagsalita, ako na ang maghahatid sa inyo. Hindi alam ni Alena kung sino siya. Ang alam niya lang, dahil sa biyaheng iyon, naagapan ang kanyang anak. Noong gabing iyon, habang nakaupo siya sa pasilyo ng ospital, yakap ang anak. Nanatiling nakatayo ang lalaki sa labas ng salamin, tahimik na pinagmamasdan silang mag-ina bago umalis ng walang paalam. Kalaunan, nalaman ni Alena na iyon pala si Don Ricardo, ang nagtata ng isa sa pinakamalaking fashion company sa Maynila. Isang taong namuhay ng mag-isa at walang pakialam sa mundo hanggang sa makilala niya ang mag-ina. Halos 1 linggo matapos ang gabing iyon, hindi pa rin makalimutan ni Alena ang imahe ng lalaking tahimik na nakatayo sa pasilyo ng ospital. Hindi niya
Alam kong sino siya. Ang tanging naalala niya ay ang mga mata nitong malalim at malungkot na tila marami nang nawala. Medyo hukot na ito dahil sa katandaan, ngunit ang bawat kilos niya nang kunin si Leo mula sa kanyang nga bisik ay napakagaan na parabang takot siyang masaktan ito. Nang sabihin ng doktor na kailangang ma-admit ang bata, siya ang naglabas ng wallet at binayaran ang lahat ng walang kibo. Pero pagkatapos nun, hindi na siya nagpakita. Hindi rin naglakas loob si Alena na magtanong, sa takot na hindi siya maintindihan, naisipin ng iba na kumakapit siya sa mayaman. Ipinangako niya sa sarili. Basta't gumaling si Leo, kahit anong paraan pa ang kailangan para makabayad ng utang na loob, handa siya. Kinaumagahan, umulan na naman sa Maynila. Hindi malakas, pero sapat para mabasa ang buhok ng mga dumadaan at maputik ang ngasahik. Sinamantala ni Alena ang break sa trabaho para pumunta sa Santiago Apparel, hindi para mag-apply, kundi para ibalik ang prang ipinabayad ni Don Ricardo sa ospital na naitanong niya mula sa doktor. Samga nakaraang araw, ginastos niya ang lahat ng kanyang ipon, ibinenta ang lumang singsing na bigay ng kanyang ina, at umutang pa sa may-ari ngang tinitirhan niya. Hindi pa rin ito sapat, pero gusto niyang ibigay ang isang bahagi bilang paraan upang mapanatili ang kaunting dignidad. Ang gate ng kumpanya ay nasa gilid ng isang malaking kalsada na puno ang sasakyan. Nakita siya ang guardiya at nagtanong, "Sino po ang hinahanap ninyo, Ineng? Gusto ko lang po sanang mag-abot ng pera. Tinulungan po kasi ako ng isang kamag-anak ni Don Ricardo." Hindi pa niya natatapos ang sasabihin, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa lobby, may dalang payong, at dumiretso sa gate. Umaambon, ngunit hindi niya ginamit ang payong. Isang maitim na sombrero lang ang suot niya. Si Don Ricardo iyon. Nang magtama ang kanilang mata, huminto siya. Hindi malinaw kung dahil ba sa gulat o inaasahan na niya ito. Yumuko ng malalim si Alena, nanginginig ang kamay habang inaabot ang lukot na sobre. "Dala ko po para ibalik ang pera ninyo." "Hindi pa pabuo, pero sana po tanggapin ninyo muna." Tinitigan ni Don Ricardo ang mata ni Alena na basa nga ulan. May takot, hiya, at isang nakakaawang dignidad. Hindi niya kinuha ang sobre. Sa halip, marahan siyang nagtanong, "Kumusta na ang bata?" Nakangat ng tingin si Alena. Ito ang unang beses na narinig niyang magsalita ito. Malalim, dahan-dahan, at malinaw ang boses parang sanay mag-utos. Ngunit ngayon ay may bahit ng lungkot. "Mabuti na po siya. Salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo." Naputol ang kanyang sasabihin. Tumango si Don Ricardo at tumalikot na, pero pagkatapos ng ilang hakbang, huminto siyang muli. "Gusto mo ba nga mas mayos na trabaho para makaroon kang oras na alagaan ang anak mo?" Natigilan si Alena. Hindi pa siya nakakasagot, nagpatuloy na ito habang nakatingin sa puting tabing ng ulan. "Kailangan kong tagalinis ng hardin at tagapakain ng isda tuwing umaga. Hindi mabigat ang trabaho at hindi rin malayo rito. Kung gusto mo, pumunta ka bukas." Pagkasabi nun, sumakay na siya sa kotse. Tahimik na nawala ang sasakyan sa gitna ng ulan. Iniwan si Alena na tulala sa ilalim ng silong, hawak pa rin ang basang sobre. Hindi niya alam kung bakit niya ito inalok dahil ba sa awa, simpatya, o may iba pang dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, isa lang ang naramdaman niya, hindi katulad ng sinumang dumaan sa buhay niya ang lalaking ito. At marahil, ang pakikitang iyon sa gitna ng ulan ang simula ng lahat ng unos at lembing na darating pa. Kinaumagahan, karga ni Alena si Leo habang nakatayo sa harap ng isang malaking bakal na gate na nababalot ng lumot. Sa isang lumang mansyon sa loop ng isang tahimik na kali sa New Manila. Ang address na ibinigay ni Don Ricardo ay isang linya lang sa maliit na papel. Nag-alinlangan siya buong gabi dahil sa takot at pakalito. Pero nang makita niya ang anak na bahagyang nilalagnat at hirap huminga, at marinig ang bulongang may-ari ngang paupahan tungkol sa renta, hinikpitan niya ang hawak sa anak at humakbang, dala ang isang maliit na pag-asa. Ang gate ay halos 2 metro ang taas, itim ang pintura na may matuklap na, pero sa loob ay isang hardin na puno nga puno,
Isang malaking puno ng akasya ang sumisilong sa daanang bato at may amoy ng sampagwita sa mahalumigmig na hangin. Ang dalawang palapag na mansyon ay may disenyong Espanyol. Kulay krema ang mga pader, pula ang mga tisa, at lunti ang mga bintanang persiana lumangunit marangal. Habang nag-alangan si Alena, dahan-dahang bumukas ang gate. Isang babaeng nasa 60 hes. Maayos ang pagkakatalingang buhok at nakasuot ng kulay abong sweater, ang lumabas. Wala siyang sinabi, tiningnan lang si Alena mula ulo hanggang paa, at marahang nagsalita, "Pasok, hija." Hinihintay ka na niya. Yumuko si Alena at nagpasalamat, binitbit ang anak habang sumusunod sa kanya. Kakaiba ang katahimikan sa loob ng bahay. Walang tunog ng TV, radyo, o kahit alagang hayop. Walang tiktak ng orasan. Bawat hakbang sa lumang sahig na baldosa ay may alingaw-ngaw. Dahan-dahan siyang naglakad. Pakiramdam niya'y napatpat siya sa isang lugar kung saan huminto ang oras. Ang pangalan ng babae ay Manang Celia, halos 20 taon ng kasambahay ni Don Ricardo. Bihira siyang ngumiti, pero hindi masungit. Inilibot niya si Alena sa hardin. Itinuro ang mga halamang kailangang diligan, ang fishpond na kailangang pakainin, at ang bodega na kailangang linisin linggo-linggo. Mas simple ang trabaho kaysa sa inaasahan niya. Pang-umaga lang ang trabaho mo. Sa hapon, umuwi ka na para sa anak mo. Gawin mo lang ng maayos. Ako na ang mag-abot ng sahot mo. Ayaw ni Don Ricardo na maraming tanong. Agad na tumango si Alena. Ang makapagtrabaho sa isang tahimik na lugar tulad nito ay isang malaking swerte na. Pagtanghali, nagpaalam siyang uwi na. Pagdaan niya sa sala, bahagyang nakabukas ang pinto. Sa siwang, nakita niya si Don Ricardo na mag-isang nakaupo sa isang silyang kahoy, hawak ang isang tasang taa, at nakatingin sa isang picture frame sa estante. Saglit lang siyang sumulyap, pero bigla siyang natigilan. Ang larawan sa frame ay isang dalagang nasa 20s, nakasuot ng simpleng puting bestida, may magandang muka at mabait na mga mata, at nakakagulat, kamukhang-kamukha niya ito. Hindi eksakto, pero halos 80%. Ang nga matang iyon, ang ilong, ang ngiti bakit parang pamilyar? Bigla siyang kinilabutan. Mayroong isang bagay sa bahay na ito na hindi kasing simple ngang anyo nito. At si Don Ricardo, ang matandang lalaking inakalan niyang tagapagligtas lang, tila hindi tumitingin sa kanya bilang isang kasambahay, kundi sa isang paraang mahirap ipaliwanag. Hindi man sabihin, may naramdaman si Alena sa kanyang puso. Marahil, simula sa araw na ito, ang buhay niya ay liliko sa isang direksyong hindi niya kailanman inakala. Sa mga unang araw ng pagtatrabaho, sa mansyon ni Don Ricardo, nanatiling disente si Alena. Dumarating siya sa tamang oras, masinop sa trabaho, hindi madaldal, at hindi pumapasok sa anumang silit ng walang pahintulot. Alam niya ang kanyang lugar, isang single mother na tinulungan, kaya dapat siyang maging maingat. Tuwing tapos na ang trabaho, isinusukbit niya ang kanyang bag, kinakarga si Leo, at tahimik na umuwi. Tulad ng tahimik niyang pagpasok sa buhay ng matandang lalaki. Ngunit may mga bagay na kahit walang salita ay napapansin, tulad ng madalas na pagtayo ni Don Ricardo sa bintana ngang ikalawang palapag tuwing umaga, sa oras na papasok si Alena, tahimik na nakatingin sa hardin, o kung paano laging naglulutong dagdag na lugaw si Manang Celia at nagtitimpla ng gatas, sinasabing baka magutom ang bata kahit hindi niya aminin na utos iyon ni Don Ricardo. Isang araw, habang nagpapakain ng isda si Alena, biglang umiyak ng malakas si Leo. Nilagnat ang bata, namula ang mukha, at bahagyang nanginginig. Nataranta si Alena. Akmang tatakbo, na siya palabas para tumawa ng sasakyan nang lumabas si Don Ricardo mula sa bahay. Seryoso ang kanyang mukha. Dalhin mo siya sa loop, walang tanong, walang inis, walang gulat. Marahan niyang kinuha si Leo at dinala sa sala, inihiga sa sofa, kumuha ngang maligamgam na bimpo at pinunasan ito. Tinawag niya si Manang Celia para magdalang tubig. Tawagan mo ang doktor ko, papuntahin mo dito. Tulala si Alena. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kalapit sa kanya si Don Ricardo.
Karaniwan, hindi ito pala salita nakakapelang, nagbabasa ng diaryo, at tumatango kapag dumadaan siya. Pero ngayon, siya mismo ang bumuhat sa anak niya, nakpunas ng noo nito, at hinaplos pa ang buhok ng bata na may pambihirang lambing. Nang makarating ang doktor at maturukan na si Leo, gabi na. Pinayuhan ni Manang Celia si Alena, "Dito ka na muna matulog ngayong gabi. Sa kwarto sa baba ka." Umulan delikado sa dan. Nag-alinlangan si Alena, pero nang makita si Leo na pagod at hirap huminga, tumango na lang siya at nagpasalamat. Inayos ni Manang Celia ang isang maliit na kwarto sa tabingang kusina para sa kanila, na may malinis na kumot at kutson. Hindi makatulog si Alena. Hindi na siya sanay na may nag-alala sa kanya, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Kinaumagahan, habang nagliligpit si Alena ng mesa, bumaba si Don Ricardo. Nakasuot itong kulay abong pajama, maayos ang puting buhok, at may hawak na tasa ang taa. Nang makita si Alena, huminto ito at tiningnan ang platong inaayos niya. "Nag-almusal ka na ba?" Nagulat si Alena. "Hindi pa po. Uwi na rin po ako mamaya pagkatapos." "Umupo ka na at kumain," putol ni Don Ricardo. "Sayang lang kung itatapon." Nag-atubili siya, pero ang tingin nito ay hindi nag-utos o nagpipilit, simpleng paanyaya lang. At doon nagsimula ang una nilang almusal. Sa katahimikan, dahan-dahan siyang kumain. Patuloy namang humihigop ngang, sa si Don Ricardo, hindi nakatingin sa kanya pero hindi rin umaalis. Kakaiba ang paligid pero hindi nakakailang. Tanging tunog lang ang kutsara tinidor at hangin ang maririnig. At mula sa araw na iyon, tuwing umaga, pagkatapos ang trabaho ni Alena, laging sinasabi ni Don Ricardo, "Kumain ka muna bago ka umuwi." Walang nagsasalita. Pero ramdam sa buong mansyon na may isang bagay na tahimik na umusbong sa loop ng dating malamig na tahanan. Ang gusalingang Santiago Apparel ay nasa pinakamagandang lokasyon sa Quezon City, sa isang malaking kanto kung saan dumadaan ang libo-libong tao araw-araw. Ang modernong gusaling salamin ay ipinagmamalaki nga taga-disenyo sa bansa dahil ito ang puso ng isang kilalang brand na may tatak ni Don Ricardo. Karamihan sa mga empleyado rito ay bata, sunod sa uso, at mabilis kumilos, tulad ng kanilang pamumuhay. Ang balita sa kumpanya ay mas mabilis pa sa hangin, at ang mga kwento ay laging may dagdag na palamuti. Lalo na kung ang usapan ay tungkol sa isang lalaking sa loob ng maraming taon ay pangalan at larawan lang ang nakikita ng mga empleyado. Matagal nang hindi nakikialam si Don Ricardo sa araw-araw na operasyon. Lahat ay pinamamahalaan ng kanyang nga executive. Bihira siyang magpakita sa opisina. Kaya naman, isang araw, nang huminto ang pamilyar na kotse ni Don Ricardo sa harap ng lobby, at bumaba mula, rito hindi lang siya kundi pati isang dalagang may kargang sanggol, nakagulo ang buong kumpanya. Ang babaeng iyon ay si Alena. Hindi siya nakabranded, walang pabango, walang high heels. Nakasuot lang siya ng manipis na jacket, simpleng nakatali ang buhok, karga ang anak, at mabagal na sumusunod kay Don Ricardo. Hindi pumasok si Alena sa opisina. Huminto lang siya sa reception para iabot ang isang paper bag na may lamang lugaw, ilang piraso ang luya, at isang bote ang fix. Pinakiusap iyon ni Manang Celia dahil bahagyang nilalagnat si Don Ricardo at ayaw uminom ng gamot. Pagkatapos, yumuko si Alena at akmang alis na. Pero ang ngatingin ay nagsimula nang bumakot sa kanya. Ang receptionist, mga babay sa design department, ang delivery boy lahat nakatingin, nagbubulungan sa likod niya. "Sino yan? Single mother yata? Familiar siya. Di ba siya yung nasa labas ng gate dati?" Narinig ko sa mansyon na daw ni Don Ricardo nakatira. Wala pang kalahating araw, kumalat na ang sismis. May nagsasabing malayong kamag-anak siya. Mayroon ding nagsasabing anak niya ito na itinago. Pero karamihan ay isa ang konklusyon. Isa siyang batang krida. Sa opisina sa pinakamataas na palapag, tahimik pa ring nakaupo si Don Ricardo, nakatingin sa malayo. Alam niya ang mausapan. Dati, wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba. Pero ngayon, para sa isang tao,
nakaramdam siya ngang hiya. Alam niyang maririnig iyon ni Alena, at marahil, malulungkot ito. Kinahapunan, pagbalik ni Alena sa mansyon, nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa hardin. Nang makita siyang pumasok, ibinaba nito ang tasa. Pasensya ka na sa nangyari kanina sa kumpanya. Natigilan si Alena. Hindi niya inaasahan na hihingi ng tawad ang isang tulad niya. Okay lang po, sanay na po ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, basta malusok ang anak ko, sapat na po sa akin. Matagal siyang tinitigan ni Don Ricardo, hindi na nagsalita, at marahang sinabi, mula ngayon, kung may magtanong, sabihin mong kakilala kita. Kakilala? Isang salitang ligtas pero malayo. At dahil doon, kumirot ang puso ni Alena. Marahil, mula sa araw na ito, opisyal na siyang pumasok sa magulong mundo sa labas ng tahimik na mansyon. At hindi niya alam, simula pa lang ito ngang paparating na unos, matapos magpakita si Alena sa lobby ng Santiago Apparel, hindi na naging payapa ang kumpanya. Araw-araw, nag-abang ang nga empleyado ngang bagong sismis. At ang sismis ay hindi tungkol sa bagong koleksyon, kundi sa relasyon ni Don Ricardo at Neng Dalaga. Hindi pa humuhupa ang bulungan, isa na namang kakatuwang bagay ang nangyari. Buyers noon, malapit ng mananghalian, nang pumasok ang assistant ni Don Ricardo sa HR at sinabing kakain ang boss sa kumpanya at kailangan mahandle ng dakdak na isang set ng lugaw para sa kasama niya. Lugaw? Walang nakaintindi. Ilang taon nang hindi kumakain si Don Ricardo sa opisina. Kung kailangan man, sa alang o espesyal na pagkain mula sa isang mamahaling restaurant. Ngayon, lugaw, at may espesyal pang request. Pagsapit ng 12:00, tahimik na huminto ang kotse sa gilid na pasukan. Bumaba si Alena, karga si Leo. Simpleng-simpleng SWAT niya. Mahimbing na natutulog si Leo sa ilalim ng kumot. Inimbitahan si Alena sa pribadong dining room sa itaas, kung saan ilan lang ang nakakapasok. Nandun na si Manang Celia, nag-iinit ng lugaw at naghahanda ng salabat. Si Don Ricardo naman, gaya ng dati, tahimik na nakaupo at nagbabasa ng dayaryo. Napakasimple ang tanghalian, isang platong gulay, isdang paksif, at isang kalderong lugaw para kay Leo. Kaunti lang ang kinain ni Don Ricardo. Mas pinakinggan niya ang mahinang ungol ng sanggol sa bisik ng ina nito. Nang magising si Leo at ngumiti, hindi sinasadyang hinaplos ni Don Ricardo ang likot nito at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Samantala, sa kainan ng maempleyado, ramdam ang tensyon. May balita na ba kayo? Dumating na naman yung babay. Diretso sa taas. Dala pa ang anak. Hindi ko maintindihan si Don Ricardo. Ang daming bata, maganda, at magaling dito sa kumpanya. Bakit isang single mother pa ang pinili? Ang matanong na iyon ay umaling-aungaw sa buong kainan. Walang nagsasalita ng malakas, pero alam ng lahat na may isang espesyal na tao sa paningin ni Don Ricardo. Si Mia, ang assistant niya, ay nakatingin mula sa malayo, malamig ang ekspresyon. Nagsimula siyang magduda. Kilala niya si Don Ricardo maingat at hindi basta-basta nagtitiwala. Pero ngayon, isang estranghera ang malayang nakakapasok sa kumpanya, nagpapakita sa mga empleyado at nakikisalo pa sa pagkain. Kinahaponan, pag-alis ni Alena, bitbit ang natirang lugaw para sa anak, sinalubong siya ngam nga tingin mayroong mausisa, mayroong nakangiti, at marami ring mapanuri at mapangmata. Dahan-dahan siyang naglakad, hindi nagangat ng tingin. Nagsimulang magulo ang kanyang puso. Hindi niya inakala na ang pag-alaga ay magdudulot sa kanya ng ganitong sitwasyon. Hindi dahil takot siyang kamuhian, kundi dahil ayaw niyang isipin ng iba na sinasamantala niya ang kabaitan ng isang tao. Noong gabing iyon, pag-uwi niya sa kanilang tinitirhan, mag-isa siyang naupo sa labas, yakap si Leo, nakatingin sa madilim na langit. Tinanong niya ang sarili, papunta ba ako sa liwanag o naliligaw lang sa isang mapanlinlang na ilaw? Hindi niya alam. Ang alam niya lang,
Mula nang pumasok siya sa mansyon at sa buhay ni Don Ricardo, nagsimulang makaroon ngang kakaibang tibok ang kanyang puso. Ngunit ang hindi niya alam, ang nga tibok na iyon, ang magdadala sa kanya sa mga unos na tahimik na namumuo. Isang umaga, maraw pagkatapos ng ilang araw na ambon, sa maliit na hardin sa likod ng mansyon, habang nag-alis ng matuyong dahon si Alena, lumapit si Manang Celia at inabutan siya ng isang maliit na bimpo. Punasan mo ang mukha mo, Hija. Pawis na pawis ka na. Nagpasalamat si Alena. Nitong nga nakaraang araw, bihira nang makasakit si Leo at mas mahimbing na ang tulog, kaya hindi na gaanong pagod ang kanyang itsura. Tuwing umaga, nakakaramdam siyang kakaibang kapayapaan sa lugar na ito. Walang ingayng sasakyan, walang mapangmatang tingin, walang sismis. Nung araw na iyon, wala si Don Ricardo. May business trip siya. Ibinili niya kay Manang Celia na manatili si Alena para linisin ang kanyang study room kung saan siya nagbabasa at natutulog sa tanghali. Habang napupunas ng alikabok sa bookshelf, aksidenteng nahulo ni Alena ang isang lumang libro. Pakpulot niya, natuklasan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa likod ng estante. Hindi niya alam kung bakit, pero binuksan niya ito. Sa loob, may mga larawang naninilaw na sa katagalan. Ang nasa ibabaw ay larawan ng isang dalagang nakasuot ng puting bestida nakatayo sa tabi ng isang lawa. Mahaba ang buhok at malumanay ang mamatang nakatingin sa kamera, natulala si Alena. Ang babay sa larawan ay kamukhang-kamukha niya mula sa mata, bibig, ilong, hanggang sa noo. Hindi lang bahagyang pagkakahawik, kundi parang isang hulmahan. Naramdaman niya ang kilabot at pagtataka. Tiningnan pa niya ang ibang larawan. Nandun ang babae kasama ang isang mas matandang babae, marahil ang kanyang ina. Sa isa pang larawan, katabi niya ang isang lalaki si Don Ricardo, pero mas bata pa. Nanginginig ang kamay ni Alena. Mabilis niyang isinauli ang lahat, isinara ang kahon at inayos ang libro, pero hindi na mapakali ang isip niya. Napopo siya sa sahig, makadikit ang makamay. Bakit itinatago ni Don Ricardo ang malarawang ito? Sino ang babaeng iyon? At bakit kamuhang-kamuhan niya ito? Tanghali nang umuwi si Don Ricardo. Pumasok siya sa study room at nakita si Alena na naglilinis sa isang sulok, hindi mapakali ang mamata. Tiningnan lang niya ito sandali at dumiretso sa kanyang upuan. Ilang sandali pa, bigla siyang nagtanong, kailan ka ipinanganak? Nagulat si Alena. Abril po, nung 2003. Tumango si Don Ricardo, nag-isip sandali, at marahang nagsalita, kilala mo ba kung sino ang ama mo? Ang tanong ay parang kidlat sa isang maaliwalas na langit. Natigilan si Alena. Mula pa kabata, iniwasan ng ina niya ang gatanong tungkol sa kanyang ama. Ang sabilang nito, huwag mo nang itanong. Ayokong pag-usapan. Sa alaala ni Alena, ang kanyang ama ay isang blankong espasyo, isang espasyong natutunan na niyang kalimutan. Hindi po, mahinang sagot ni Alena. Matagal siyang tinitigan ni Don Ricardo. Ang nga mata nito'y tila tumatagos sa malaala na kahit si Alena ay hindi pa nararating. Tumango ito. Tumayo. At kumuhang isang folder mula sa estante, hindi na nagsalita pa. Kinahapunan. Paalis na si Alena nang bigla siyang tawagin ni Don Ricardo. Gusto mo bang malaman ang nakaraan ng nanay mo? Lumingon si Alena, kumakabog ang dibdib. Wala po talaga akong alam. Pero kung may alam po kayo, gusto ko pong marinig. Natahimik lang si Don Ricardo. Ang matanda niyang manggamata ay biglang dumilim. Tumalikot siya at dahan-dahang nagsalita, hindi ngayon. Sasabihin ko sa'yo kapag handa na ang lahat. Isinara ang pinto. Pero para kay Alena, doon nagsimulang magulo ang kanyang isipan. May mga bagong tanong na umusbong sa kanyang puso. Mayroon nga bang ugnayan sa pagitan nila ni Don Ricardo na higit pa sa utang na loop? Mula nang makita niya ang lumang larawan sa opisina ni Don Ricardo, hindi na mapakali si Alena. Sa tuwing pumapasok siya sa mansyon, hindi na kapayapaan ang nararamdaman niya, kundi isang hindi may paliwanag na bigat,
na parabang nakatira siya sa isang bahay na puno nga, multo nga nakaraan. Bawat hakbang niya ay umaaling-awngaw sa katahimikan. At tinatanong niya ang sarili, sino ba ako sa mundong ito? Bakit kamukha ko ang isang taong matagal nang pumanaw? At ang pinakakatakutan niya ay ang tingin ni Don Ricardo hindi natingin ng isang amo at hindi rin purong awa. Malalim minsan ay malambing, pero may halong lungkot at pagkalito na parabang siya mismo ay natatakot sa damdaming umuusbong sa kanyang puso. Isang hapon, habang nag-alis ng mabulaklak sa hardin si Alena, lumapit si Manang Celia at inabutan siya ng isang maliit na talang nakatupi. Tingnan mo ito. Dapat si Don Ricardo ang magbibigay, pero sa tingin ko, mas maganda kung tayong nga babay ang mag-usap. Nagulat si Alena nang buksan niya ito. Sa loob ay isang lumang itim at puting larawan. 3 tao ang nasa litrato, isang lalaki, si Don Ricardo noong bata pa, isang babae na malumanay ang anyo, at isang dalagitang nasa 15 o 16 na taong gulang na kamukhang-kamukha ni Alena. Bumuntong hininga si Manang Celia. Ang pangalan ng batang yan ay Annabel, ang kaisa-isang anak ni Don Ricardo. Namatay siya mahigit 20 taon na ang nakalipas. Noong 20 anyos siya, natigilan si Alena. Nagpatuloy si Manang Celia, matalino at mabait si Annabel, pero noong huling taon niya sa high school, nabuntis siya. Naglaho ang lalaki at iniwan siyang mag-isa. Nagalit si Don Ricardo at dinala niya si Annabel sa Amerika para doon manganak ng palihim. Walang sinuman sa kumpanya ang nakaalam nito. Paano po yung sanggol? Nanginginig na tanong ni Alena. Dahan-dahang tumango si Manang Celia. Ang sanggol na iyon ay anak ni Annabel. Ilang linggo pa lang na silang namatay si Annabel dahil sa sobrang pagdurugo. Halos gumuho ang mundo ni Don Ricardo. Pero dahil sa takot sa sasabihin ng iba, hindi niya kinupkop ang bata. Dinala ang sanggol sa probinsya ngang lola nito at pinutol ang lahat ng koneksyon. Naramdaman ni Alena na parang sumisikip ang hangin sa paligid niya. Nanlamig ang kanyang likod, nangingini ang kamay. Bigla niyang naalala ang tanong ni Don Ricardo. Kilala mo ba kung sino ang ama mo? Nanlumos siya. Iniisip niyo po ba na ako? Yung batang iyon? Hindi direktang sumagot si Manang Celia. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Alena. Hindi ko masabi, pero mula nang una kitang makita, nagduda na ako. Sobrang makamuha kayo ni Annabel mula sa mata hanggang sa kilos, si Don Ricardo lang ang ayaw harapin ang katotohanan. Nong hapong iyon, umuwi si Alena na gulong-gulo ang isip. Ilang oras siyang nakaupo sa tabi ni Leo, puno ang tanong ang puso. Kung totoo ito, sino siya? Apo siya ni Don Ricardo, apong lalaking naalaga sa anak niya araw-araw. Dahil sa takot, hindi niya magawang maniwala. Pero mula rin sa araw na iyon, sinimulan niyang pansinin ang bawat kilos ni Don Ricardo, ang bawat tingin nito sa kanya. Ramdam niya na may itinatago ito, may iniiwasan, pero hindi pa niya masabi kung ano. Nong gabing iyon, hindi nakatulog si Alena. Ang hangin mula sa bintana ay humahaplos sa buhok ng kanyang anak. Sa isip niya, isang tanong ang nagliliyab. Kung apo niya talaga ako, ano ang lahat ng ito? Utang na loob, pagbabayad sala, o isang damdaming lumalagpas sa hangganan ng tama. At mula sa sandaling iyon, alam ni Alena na ang buhay niya ay papunta sa isang kabanatang wala ng atrasan. Mula sa hapon na natanggap niya ang larawan mula kay Manang Celia, hindi na matahimik ang kalooban ni Alena. Tuwing umaga, pumapasok siya sa mensyon na may mabigat na puso. Tinitignan ang bawat sulok na parabang naghahanap ngang anumang palatandaan o kahit isang diretsong pag-amin mula kay Don Ricardo. Ngunit nanatili siyang tahimik ang matandang lalaking nakaupo sa tabi ng mesa, nagbabasa ng diaryo at nagsasabing, "Kumain ka muna, lalamig na yan," na parabang walang nangyari. Ang katahimikan niya ay nagpapahirap kay Alena. Bawat salita at kilos niya ngayon ay binibigyan niya ng mas malalim na kahulugan. Halimbawa, isang araw habang naglalaro sila ni Leo sa hardin, bigla siyang lumabas, may dalang isang baso ng orange juice. Painumin mo ang bata. Madaling maka-anemia ang nga bata kapag kulang sa bitamina C.
Kinuha ito ni Alena. Aama siyang yuyuko nang bigla siyang magtanong, "Noong bata ka ba, madalas kang makombulsyon kapag nilalagnat?" Nagulat si Alena. "Opo, naikwento po ni nanay. Pero nawala rin po nung 3 taon na ako." Tumango si Don Ricardo at hindi na nagsalita, pero si Alena ay natigilan. Ang kamay ay humikpit sa baso. Sa mga sumunod na araw, may mga katulad na tanong. Tinanong niya ang blood type ni Alena, ang ganamanan niyang katangian, at kahit ang tungkol sa maliit na baryo kung saan siya lumaki. Bawat tanong ay tila walang mali siya, ngunit para kay Alena, mga pagsubok ito. Isang araw, inutusan siya ni Manang Celia na mag-akyat ng isang maliit na kahon sa itaas. Hindi nakasara ang pinto ngang kwarto ni Don Ricardo. Paglapak niyang kahon, napansin niya ang isang papel sa mesa. Resultang DNA test. Natigilan si Alena. Hindi siya naglakaslop na lumapit o tingnan ito. Naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan. Mabilis siyang tumalikod. Ang puso niya tila sumisigaw. Nagdududa rin siya. Palihim niyang pinapatunayan ang lahat. Kinahapunan, paalis na si Alena nang tawagin siya ni Don Ricardo. "Dito ka na maghapunan. Nagluto ako ang tinolang manok. Paborito yan ng anak ko dati." Humikpit ang hawa ni Alena sa kanyang bag. "Paborito rin po yan ni nanay. Mula pa kabata. Yan po ang luto niya sa akin." Matagal siyang tinitigan ni Don Ricardo. Pagkatapos, bumulong ito, na parang sa sarili lang, may mga pakaing tanging makadugo lang ang nakakaramdam ng pagiging pamilyar. Noong gabing iyon, hindi umuwi si Alena. Binitbit niya si Leo at naglakad sa kahabaan ng Quezon Memorial Circle, naupo sa isang bench. Umiyak siya ng walang tigil. Hindi siya natatakot kung si Don Ricardo nga ang kanyang lolo. Ang kinatatakutan niya, kung totoo ito, ano ang lahat ng damdamin na ibinuhos niya para sa kanya? Pagmamahal ngang isang apo? O isang tahimik na pag-ibig na lumalagpas sa hangganan? Kung makadugo sila, kailangan niyang itigil ang lahat ng ito. Pero kung hindi, ano ang pagsubok na ito? Isang pagsisiyasat, isang pagdududa, o isang huling pagtatangkang bawiin ang nawalang pamilya? Ang tanong na iyon ay sinamahan siya buong gabi. At kinaumagahan, pagbalik niya sa mansyon, nagpasya si Alena, kung hindi magsasalita si Don Ricardo, siya na ang mauna. Nung hapong iyon, mahina ang ulan sa Maynila. Ang mabutil ngang bon ay bumabalot sa mga puno sa harding ng mansyon. Tahimik na nakaupo si Alena sa ilalim ng puno ng mangga, mahigpit na yakap si Leo na natutulog. Ilang araw nang hindi binabanggit ni Don Ricardo ang tungkol sa nakaraan o ang resultang DNA test, umaakto siyang parang walang nangyari, pero ang katahimikan niya ang lalong nagpapahirap kay Alena. Alam niyang kung hindi siya kikilos, ang pagdududa ay unti-unting sisira sa kanya. Nang lumabas si Don Ricardo, dala ang kanyang saa, natigilan siya nang makita si Alena. Hindi naangat ng tingin si Alena, hindi bumati. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses, "May gusto po akong itanong sa inyo." Huminto si Don Ricardo. "Gusto ko pong malaman kung sino ang nanay ko." Ang tanong ay parang batong bumaksa sa isang tahimik na lawa. Bumigat ang paligid. Humikpit ang hawa ni Don Ricardo sa tasa at dahan-dahang naupo sa tabi niya. Ilang sandali pa, mahina siyang nagsalita. "Ang pangalan ng nanay mo ay Annabel. Siya ang anak ko." Nagulat si Alena. Kahit may hinala na siya, nang marinig niya mismo ang pag-amin, kumirot ang kanyang puso. "Ako po?" Nanginginig niyang tanong. Tumango si Don Ricardo. Hindi lumilingon. "O, ikaw ang apo ko." Isang mahabang katahimikan. Mas hinikpitan ni Alena ang yakap kay Leo, ang ngaluhay nagsimulang tumulo. Bakit? Bakit hindi niyo po ako hinanap? Bakit hindi niyo binigyan ng pangalan ang nanay ko? Sa pagkakataong ito, lumingon si Don Ricardo, ang mga mata ipuno ng pagod at sakit. "Dahil nagkamali ako. Isa akong strikto at malamig na ama. Nang malaman kong buntis si Annabel, itinuring ko itong kahihiyan.
Pinilit ko siyang umalis ng bansa. Akala ko, kapag itinago ko, mawawala ang lahat. Pero namatay ang nanay mo. Alam ko, umikbi si Alena. At ang pagkamatay niyang iyon, dinala ko hanggang ngayon. Wala akong lakas ng loob na alagaan ka. Dahil takot akong harapin ang katotohanan. Palihim lang akong nagpadala ng pera at pinutol ang ugnayan. Iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Umihip muli ang hangin. Hindi alam ni Alena kung umiyak siya dahil sa sama ng loob o sa sakit na nararamdaman ng matanda sa kanyang harapan. Kaya po nagpa-DNA test kayo, tumango si Don Ricardo. Nakita ko ang mata mo, ang kilos mo, ang boses mo lahat katulad ni Annabel. Natakot ako dahil nagsimula akong makaroon ng damdamin para sa'yo hindi lang dahil apo kita, kundi dahil sa kung sino ka. Ano po ang resulta? Hindi agad sumagot si Don Ricardo. Tumayo siya at pumasok sa bahay. Pagbalik, inabot niya kay Alena ang isang nakatuping papel. Binuksan ito ni Alena. Nanlabo ang kanyang mata nang mabasa ang unang linya, kumpirmadong maklolo. Nalaklak ang papel. Niyakap niya si Leo at umiyak ng husto. Sa unang pagkakataon, ipinatong ni Don Ricardo ang nanginginig ngunit mainit niyang kamay sa balikat ni Alena. Wala na si Annabel, pero hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Sa unang pagkakataon sa loob ang 20 taon, muling niyakap ni Don Ricardo ang kanyang kadugo, ngunit alam ni Alena, nagbago na ang kanilang papel. Hindi na siya nakatayo sa harap ng isang lalaking minsan niyang lihim na minahal, kundi sa harap ng isang amang huli na para itama ang lahat. Pagkatapos ng pag-usap na iyon, ang ugnayan ni Alena at Don Ricardo ay tila isang lubid na naputol at muling itinali ng dugo. Naging mas magaan at mas mainit ang kanilang pakikitungo. Si Don Ricardo ay nanatiling tahimik, pero ang tingin niya kay Alena ay hindi na malamig. Si Alena naman, kahit gulong-gulo pa, alam niyang hindi na sila nag-isa ng kanyang anak sa mundo. Isang umaga, habang nagsasampay ngang gadamit ni Leo si Alena, tumakbo papalabas si Manang Cilia. Alena, may naghahanap sa iyong lalaki sa labas. Alam niya ang pangalan mo at ng anak mo. Natigilan si Alena. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon ang biglang bumalik. Si Marco, ang lalaking minsan niyang minahal ng buo at ang ama ni Leo. Noon, isang estudyante pa lang si Marco matangkad, maputi, at matamis magsalita. Nakakilala sila sa isang event kung saan nagtatrabaho si Alena. Araw-araw siyang time-text ni Marco, puno ngang pangako. Si Alena noon, 18 anyos pa lang, naniwala sa isang malaking pag-ibig. Nang malaman niyang buntis siya, sinabi niya ito kay Marco. 3 araw itong hindi nakparamdam, pagkatapos ay nag-text, hindi kita kayang buhayin. Huwag mo na akong hanapin. At naglaho siya. Mag-isang pinagdaanan ni Alena ang lahat ang pagbubuntis, ang panganganak, ang pangungutya. Pero ngayon, bumalik siya. Nakatayo si Marco sa labas ng gate, mas payat, may pagsisisi sa mga mata. Binuksan ni Alena ang gate, karga si Leo. Anong ginagawa mo rito? Alena, patawarin mo ako. Bumalik ako, hinanap kita kahit saan. Gusto kong makita ang anak ko. Napatawa si Alena, ngunit puno enehepide. Hinanap? 1 taon akong nasa dati kong tinitirhan, hindi nakpalit ng numero, pero sinasabi mong hindi mo ako mahanap? Wala akong pera. Pinawi akong magulang ko sa probinsya. Mali ako, duwag ako. Oh, duwag ka. Huwag mo nang ulitin, sabi ni Alena. At tumalikot, hinabol siya ni Marco. Alena, alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero maayos na ako ngayon. Gusto kong maging responsible. Gusto kong kunin kayo ng anak ko. Pwede ba tayong magsimula ulit? Nahilo si Alena. Hinikpitan niya ang yakap kay Leo. Ang damdamin niya'y halo-halo. Hindi na siya ang dating Alena. Isa na siyang ina, at isang anak na kalakikilala lang sa tunay niyang pamilya. Sumagot siya, mahina pero matatag, hindi na kita kailangan. Pati ang anak ko, huli na ang lahat. Natigilan si Marco. Pumasok si Alena sa gate. Sa loob,
Nakatayo si Don Ricardo, tahimik na nanonot. Pagdaan ni Alena, bumulong ito. Tama ang ginawa mo. Ang isang lalaking kayang iwan ang sariling anak ay hindi karapat-dapat patawarin. Naluha si Alena. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang isang tunay na ama si Don Ricardo, isang amang nasa panik niya. Sa labas, tahimik na umalis si Marco. Walang nahatid. Alam ni Alena na tinanggihan niya ang isang taong minsan nang sumira sa kanya pero hindi siya nagsisisi dahil ngayon hindi na siya nag-isa. Mula nang magpakita at umalis si Marco, bumalik sa normal ang buhay sa mansyon. Pero alam ni Alena, may magaunos na tahimik na namumuo. Unti-unting nagbago si Don Ricardo. Pinatira niya si Alena at Leo sa ikalawang palapag. Kumuha ngang sarili nilang katulong at isinasama si Alena sa Santiago Apparel. Nung una, sa reception lang si Alena, pero dahil sa kanyang talino at ganda, ginawa siyang personal assistant ni Don Ricardo. Walang sinuman, sa kumpanya ang nakakaalam na apo siyang may-ari. Ang tingin lang nila ay isa siyang paboritong assistant, isang single mother na sinuwerte. Nagsimula na naman ang sismis. Narinig ko, krida daw ni Don Ricardo, yang si Alena. Tochu, ang bata pa niya. Kaya nga type nga matatanda. May anak na pro alagang-alaga. Isang araw, sa isang meeting, isang empleyado ang pumasok na may dalang cellphone. Don Ricardo, pasensya na po, pero kailangan niyo pong makita ito. Ipinakita niya ang screenshot ng isang group chat. Yung Alena na yan, single mother daw. Ewan kung anong ginawa, pero nakatira na sa mansyon ni Don, siguro nagtagumpay sa pambobola. Dumilim ang mukha ni Don Ricardo. Ibigay mo sa akin ang listahan ng mga nasa group chat na yan. Kinahapunan, kumalat ang balita, 3 empleyado ang sinuspinde, pero hindi doon natapos. Kinaumagahan, hinarang si Alena ng isang grupo ng babaeng empleyado. Ang leader nila, si Miss Jean, ang matagal ng sekretarya ni Don Ricardo. Alena, pasensya na, pero ang pagiging paborito mo ay nakakainis na sa marami. Sana pag-isipan mo ang posisyon mo. Natigilan si Alena. Mas siyang alis ng isang boses ang umaling-aungaw. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang humusga? Nakatayo roon si Don Ricardo. Malamig ang mamata. Lumapit siya. Mula ngayon, opisyal kong ipinapaalam na si Alena ay apo ko sa anak kong pumanaw. Anumang paninira mula ngayon ay mapaparusahan. Tumahimik ang buong lobby. Natulala si Alena. Hindi niya inaasahan na ia-anunsyo ito ni Don Ricardo sa harap ng lahat. Tumingin siya rito at tumango lang ito isang paniniguradong hindi niya hahayaang mayurakan ang kanyang apo. Mula sa araw na iyon, tinawag na siyang Miss Alena, apong may-ari. Ang pag-amin ni Don Ricardo ay yumanik sa buong Santiago Apparel. Ang ngatingin kay Alena ay nagbago mula sa pangungutya tungo sa paggalang kahit may distansya. At si Don Ricardo, tila nabunutan ng tinig. Mas madalas na niyang isinasama si Alena sa mga meeting, sinasanay bilang kanyang kahalili. Nang akalaing maayos na ang lahat, isang araw, isang babaeng taga-probinsya, nakatsinalas at may dalang bayong, ang dumating sa mansyon. Walang iba kundi si Nanay Rosa, ang kumupkop kay Alena. Si Nanay Rosa ang nakapulot kay Alena sa harap ng isang simbahan sa probinsya. Kahit mahirap, pinalaki niya si Alena ng may pagmamahal. Nang mabuntis si Alena, hindi niya ito pinagalitan. Sa halip, binigyan pa niya itong kaunting pera mula sa pagbebentang singsing na pamana sa kanya. Ngayon, nang marinig niyang inampon ngang isang mayaman ang kanyang anak, naglakbay siya papuntang Maynila para lang itanong, "Mayos ka ba, anak?" Pagdating ni Nanay Rosa, basang-basa siyang ngulan. Akala ng guwardiya ay pulubi ito, pero ngumiti lang siya. "Nanay po ako ni Alena." Nang makita ni Alena ang ina, naiya siya at niyakap ito. "Nay, bakit hindi po kayo nagsabi?" "Namiss kita, anak." "Narinig ko sa baryo na inampon ka raw." "Nag-alala ako, baka niloloko ka lang." "Nay, walang mas nagmamahal sa akin kundi kayo.
Noong gabing iyon, pag-uwi ni Don Ricardo, nakita niya si Nanay Rosa sa kusina, katulong si Alena sa paghahanda ng hapunan. Matagal siyang nakatayo ron. Isang babaeng hindi kadugo pero handang mahalin ang kanyang apo. Inimbitahan ni Don Ricardo si Nanay Rosa sa sala. May utang, nalup ako sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala na siguro ang apo ko. Naku, huwag po kayong magsalitang ganyan. Biyaya po sa akin si Alena. Tinitigan ni Don Ricardo si Nanay Rosa. Mula ngayon, dito na po kayo tumira. Malaki naman ang bahay na ito at ayoko nang mag-isa. Nayak si Nanay Rosa sa tuwa. Ang mansyong ilang dekadang malamig ay napuno ngang tawanan ng 3 henerasyon. Tinawag nilang Lola Rosa si Nanay Rosa. At dun napatanto ni Don Ricardo, marami man siyang nawala. Natakpuan na niya ang pinakamahalagang bagay na akala niya habang buhay nang nawala. Hunyo. Mainit ang sikat ng araw sa Maynila. Ngunit sa loob ng gusalingang Santiago Apparel, kakaiba ang lamig. Isang anunsyo ang ipinadala sa lahat. Magkakaroon ng mahalagang pagpupulong. Kasama ang chairman. Hulang lahat, ipapasa na ni Don Ricardo ang kanyang kumpanya. Siguradong sa kamag-anak niya ibibigay. Pero wala na siyang pamilya, di ba? Baka sa apo niyang si Alena. Ano? Isang 20 anyos na single mother, hindi nakapagtapos, ang mamamahala sa ganito kalaking kumpanya, muling umusbong ang nabulungan. Kinaumagahan, puno ang conference hall. 9:00, umakyat sa entablado si Don Ricardo, nakasuot ng barong Tagalog, matanda na siya. Pero matikas pa rin, dahan-dahan siyang naksalita. Nandito ako ngayon, hindi bilang chairman, kundi bilang isang taong malapit ng magwakas ang buhay. Minsan, nawala sa akin ang lahat, pero ibinalik ng tadhana sa akin ang isang apo hindi man kadugo sa simula, pero kadugo nga aking puso. Nakbulungan ang matao, nakatingin kay Alena. Nakpatuloy si Don Ricardo. Siya ay isang malakas at mabuting babae. Higit sa lahat, hindi siya humingingang anuman sa akin kundi isang pakakataon. Tumingin siya kay Alena, nakasama si Leo at si Nanay Rosa. Tumayo si Alena, nanginginig. Itinuro siya ni Don Ricardo. Ipinapakilala ko sa inyo, si Alena, ang bagong tagapagmanang Santiago Apparel. Lahat ng pamamahala sa kumpanya ay unti-unting ililipat sa kanya sa loob ng 3 taon. Hindi lang siya apo ko, siya ang tawang lubos kong pinakakatiwalaan. Natigilan ang lahat. Pagkatapos ay umugong ang bulungan at mga flash ng kamera. Ilan lang ang pumalakpak. Pero si Alena, nanatiling nakatayo, nangingilit ang luha. Si Nanay Rosa ay umiyak na sa tuwa. Pagkatapos ng anunsyo, pinapaligiran si Alena nga taong bumabati. Hindi ko akalain, ikaw pala ang pipiliin. Mula ngayon, Direktor Alena na ang tawag namin sa iyo. Ngumiti lang si Alena. Alam niyang ang nga salitang iyon ay papuri at pasanin. Pero ang tingin sa kanya ni Don Ricardo ang nagbigay sa kanyang lakas. Alam niyang hindi siya pinili dahil siya ang pinakamagaling, kundi dahil sa pagmamahal at tiwala. At hindi niya bibiguin ang lalaking tumawag sa kanya na apo. Mula sa anunsyo, kumalat ang pangalan ni Alena sa buong industriya ng fashion. Lagi siyang kasama ni Don Ricardo sa mamiting, hindi na bilang asistan, kundi bilang kahalili. Ang mabilis na pagbabagong ito ay ikinagulat ngang marami. Lalo ng isang tao, si Senyora Isabela, ang matalik na kaibigan ngang yumaong asawa ni Don Ricardo, at ang babaeng naging kasama niya sa loob ngang 10 taon. Si Senyora Isabela ay isang matalinong babae, dating communications director ng kumpanya. Sa loob ng maraming taon, palihim siyang umasa na mapapansin ni Don Ricardo ang kanyang katapatan. Pero ngayon, isang dalagang 21 anyos, isang single mother, ang biglang naging tagapagmana. Lahat ng kanyang hinintay ay nawalan ngang saysay. Kinahapunan, pumasok si Senyora Isabela sa opisina ni Don Ricardo. Nandito ako para magtanong. Bakit siya ang pinili mo? Hindi ba't ako ang mas nakakakilala sa'yo? Mahalaga ka sa akin, Isabela,
Et may utang na loob ako sayo, sagot ni Don Ricardo. Pero si Alena ang karapat-dapat na magpatuloy ng aking pangarap. Huwag mong ikumpara ang utang na loob sa pagmamana. May nararamdaman ka ba para sa kanya? Tanong ni Isabela. Mahal ko siya bilang apo. Huwag kang mag-isip ng iba. Napatawa si Isabela, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Apo, isang matandang lalaki at isang dalaga na makasama sa isang bahay. At ngayon ay may hawak ng buong kumpanya. Sa tingin mo, maniniwala ang matao? Noong gabing iyon, hindi umuwi si Senyora Isabela. Mula sa kanyang kotse, pinanot niya ang mansyon. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isang dating kakilalang journalist. May kwento ako para sayo. Isang 70 anyos na tycoon at ang kanyang apo na mas bata ngang 50 taon, makasama sa isang bahay at ngayon ay tagapagmana. Alam mo na ang ibig kong sabihin, di ba? 2 araw pagkatapos, isang artikulo ang lumabas sa isang online tabloid, Apo o Krida, ang lihim sa likod ng paglilipat poder ng isang tycoon. Hindi pinangalanan, pero malinaw na sina Don Ricardo at Alena ang tinutukoy. Mabilis itong kumalat sa social media, punong masasamang komento. Huwag kang mag-alala, matanda na yan pro, malakas pa rin. Ang Santiago Apparel, malapit nang maging Santiago Scandal. Nakatanggap ngang balita si Alena habang nasa meeting. Natigilan siya. Nalaman din ito ni Don Ricardo. Hindi siya nagalit, nalungkot lang. Ang pinakainaalala niya ay si Alena. Nong gabing iyon, silang dalawa lang ang nasa sala. Binigo ko po ba kayo? Tanong ni Alena, nanginginig ang boses. Umiling si Don Ricardo. Sa buhay, laging may mataong hindi maniniwala sa iyo. Huwag mong hayaang agawin nila kung ano ang para sa iyo. Pero paano kung masira ang kumpanya dahil sa akin? Kung ganon, patunayan natin sa gawa. Huwag kang magpaliwanag. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Alena ng mahigpit. Alam niyang hindi lang siya tagapagtanggol, siya ang kanyang sandalan. 3 araw ang lumipas mula nang lumabas ang malisyosong artikulo. Ang pangalan ni Alena ay naging simbolongeng, isang babaeng ginamit ang katawan para umasenso. Naging tensyonado ang paligid sa Santiago Apparel. Bawat tingin sa kanya ay may pagdududa. Maging ang nga dati niyang kaibigan ay lumayo. Alam kong mabait ka, Alena, sabi ngang isang kasamahan. Pero iwasan mo na munang sumama sa amin sa labas para hindi ka mapansin. Ang nga salitang iyon ay dumurok sa puso ni Alena. Noong gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa rooftop. Madilim ang langit at madilim din ang kanyang kalooban. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, isang respetadong journalist. Tulungan mo akong magsulat ng isang artikulo. Hindi para magpaliwanag, kundi para sabihin ang katotohanan ng may dignidad. Seryoso to, Alena. Sigurado ka ba? Oh. At gusto kong ipakita sa lahat na hindi lahat ng single mother na napapalapit sa isang mayaman ay masama. 3 araw pagkatapos, isang artikulo ang inilatala sa isang kilalang pahayagan. Alena Cruz, ang single mother na tumanggi sa 5 milyong piso para sa kanyang dignidad. Hindi binanggit ngang artikulo ang iskandalo. Sa halip, ikinuwento nito ang buhay ngang isang babaeng dating taga-silbi na mag-isang nakpalaki ngang anak sa isang maliit na kwarto at minsan ay inalok ng 5 milyon para sa isang gabi. Pero tumangi si Alena. Pinili niyang mahugas ng plato, magtiis ng gutom at magtrabaho ng marangal. Kalaunan, natagpuan siya ng isang matandang lalaking tumayong lolo niya, nagturo sa kanya at nagtiwala. Sa dulong artikulo, may isang kwata mula kay Alena. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ng iba. Ang mahalaga, alam kong hindi ako nagkakamali. Salop ng 2 oras, libo-libo na ang nag-share ng artikulo punong suporta. Ganito ang tunay na babay. Saludo ako sayo. Nakakahiya, minsan din kitang hinusgahan. Ang mga respetadong media outlet ay nagsimulang magsalita. Tinutuliksa ang tabloid na naglabas ng pekang balita.
bumaliktad ang opinyon ng publiko. Sa Santiago Apparel, gumaan ang pakiramdam. Muling ngumiti ang gwardiya kay Alena. Kumatok sa pinto niya ang kasamahang lumayo. Alena, pwede ka bang sumama sa meeting namin bukas? Ngumiti lang si Alena. Nakpatawat siya. Noong gabing iyon, binasa ni Don Ricardo ang artikulo. Hindi siya nagsalita. Sa labas, nakita niya si Alena na naglalakad sa hardin, karga si Leo, ang mamatay nagniningning. Ngumiti siya. Alam niyang hindi siya nakamali sa pagpili sa kanya. Pagkatapos ng unos, bumalik sa normal ang buhay ni Alena. Patuloy siyang nagtatrabaho at sa gabi, kinakantahan niya si Leo para makatulog. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng pahanga. Ngunit ang buhay ay hindi palaging payapa. Minsan, bumabalik ang mga multong nakaraan. Isang Biyernes, inimbitahan si Alena sa isang contract signing kasama ang isang malaking kumpanya ng pabango. Kahit hindi na siya personal assistant, pinakatiwalaan pa rin siya ni Don Ricardo na kumatawan sa kumpanya. Sa isang 5-star hotel, suot ang isang eleganteng bestida, handa na si Alena. Nagsimula ang seremonya. Nang pumasok ang kinatawan ng kabilang kumpanya, biglang kumabo ang dibdib ni Alena. Ang lalaking nasa unahan, nakasuot ng kulay abong suit, ay walang iba kundi si Marco, ang ama ni Leo. Si Marco, na unang pag-ibig niya at ang lalaking tumalikod sa kanya. Noon, 24 anyos pa lang ito, anak ng isang real estate tycoon, nagtatrabaho sa isang karinderya kung saan nagsisilbi si Alena. Minahal siya ni Alena ng buong puso, hanggang sa masira ang lahat dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis. Hindi niya inako ang bata. Ipinagtabuyan siya ang pamilya ni Marco at sa isang gabi, naglaho siya. 2 taon niyang mag-isang pinalaki si Leo, hindi binabanggit ang pangalan ni Marco. At ngayon, nasa harapan niya ito na parabang walang nangyari. Natigilan si Marco nang makita si Alena. Saglit siyang naguluhan, pero mabilis na bumalik sa pagiging kalmado. Inilahat niya ang kanyang kamay. Long time no see. Kumusta ka na? Tumayo si Alena, hindi na nanginginig tulad ng dati. Salamat, okay na okay ako. Pati na rin ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na tumusok kay Marco. Nagpatuloy ang seremonya, pero mula sa malayo, tahimik na pinapanood ni Marco si Alena. Ang babaeng minsan niyang itinuring na pabigat ay isa ng matatag at respetadong babae sa mundong negosyo. Pagkatapos ng seremonya, kinausap ni Marco si Alena. Alam kong nakamali ako. Masyado pa akong bata nun, pero sa mga nakaraang taon, sinusubaybayan kita, nagsisisi ako. Ang pagsisisi mo ay hindi na may babalik ang anak ko sa iyo, mahinahong sagot ni Alena. Itinanggi mo siya bago pa man siya isilang. Ngayon, huwag ka nang makialam. Gusto kong bumawi, hindi na kailangan. Si Don Ricardo ang taong minsan mong tinawag na gurang ang kumupkop sa amin nung tinalikuran kami ng lahat. Mahal mo ba talaga siya? Tumingin si Alena ng diretso sa mga mata ni Marco. Mahal ko siya at iginagalang bilang pinakamabuting lalaking nakilala ko. Kung pag-ibig men yan sa tingin mo, hindi na mahalaga. Tumalikot si Alena at naglakad palayo, iniwan si Marco na muling nakatingin sa babaeng dumaan lang sa buhay niya. Noong gabing iyon, sa mansyon, umuwi si Alena. Lumapit siya kay Don Ricardo. Nakita ko po ang ama ni Leo. Siya ang kapartner natin. Tumango si Don Ricardo. Anong naramdaman mo? Wala na po. Hindi na ako galit. Hindi na nanghihinayang. Nagpapasalamat lang ako na pinili kong buhayin si Leo at mamuhay ng marangal. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay niya. Lalo kang nagiging kamuhang ng nay mo malakas pero mabuti ang puso. Tahimik silang naupo. Sa labas, tumatawa si Leo sa bisik ni Nanay Rosa, ang mamatahi walang bahit ng sakit. Isang lumang kabanata ang naksara, at isang bago ang nagbukas para sa isang pamilyang hindi man makadugo pero puno ang pagmamahalan. Noong gabing iyon, pagkatapos ng muling pakikita nila ni Marco, hindi makatulog si Alena. Pumunta siya sa balkonahe kung saan inaalagaan ni Don Ricardo ang maputing orkidea,
gumaan ang kanyang pakiramdam, pero mayroon pa ring kulang sa kanyang puso. Hindi niya nakilala ang kanyang ama. Ang kanyang ina ay namatay noong 14 anyos pa lang siya. Lumaki siyang mag-isa hanggang sa dumating si Leo. At pagkatapos, si Don Ricardo. Pero habang tumatagal, ang pakiramdam niya kay Don Ricardo ay higit pa sa ordinaryong pagtingin sa isang lolo. Ilang araw ang lumipas, habang nagliligpit ng isang lumang bodega, nakakita si Alena ng isang kahon na may nakasulat. Para sa isang babaeng hindi kailanman nalaman na siya'y minahal. Binuksan niya ito. Salup, may mga sulat kamay. Ang bawat isa ay para kay Ngang. Carmela Reyes, ang ina ni Alena. Nanginginig niyang binuksan ang isa. Ang nilalaman ay dumurok sa kanyang puso. Carmela, patawarin mo ako dahil hindi ako nanatili sa tabi mo. Nang sabihin mong buntis ka, natakot ako. Isang duwag. Pero araw-araw, iniisip kita at ang ating anak. Pinapanut lang kita mula sa malayo. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero kung sakaling makilala ako nga anak natin, sana maintindihan niya na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanyang ina. Habang binabasa niya, umiyak si Alena. Ang lahat ng sulat ay mula kay Don Ricardo. Kinahapunan, dinala ni Alena ang kahon sa harap ni Don Ricardo. Natigilan ito. Nabasa mo na. Nabasa ko po, at alam ko pong minahal kayo ng nanay ko. Tumango si Don Ricardo, nangingilit ang luha. Estudyante pa lang ang nanay mo nun. Ako naman, 40 anyos na, hiwalay, at takot ng magmahal muli. Pero ang nanay mo ang naging liwanag ko, nakamali ako, at ang kabayaran ay ang hindi ko pagiging ama. Hindi po kayo binanjit ni nanay bago siya mamatay. Siguro galit siya. O baka gusto niyang matutokang tumayo sa sarili mong mapaa. Nalaman ko lang na pumanaw na siya nang makita ko ang obituaryo. Hinanap kita, pero pinanot lang mula sa malayo. Ang pagdala ko sa iyo dito ay hindi dahil sa awa. May utang ako sa nanay mo, isang babaeng minahal ako ng higit pa sa kanyang sarili. Napahagulgol si Alena. Niyakap niya ang kamay nito. Pwede ko po ba kayong tawaging tay? Nanginginig si Don Ricardo, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Iyan ang pinakahihintay ko sa buong buhay ko. Nagyakapan sila. Sa labas, ang maputing orkidya ay sumasayaw sa hangin na parabang nakangiti. Mula sa sandaling iyon, naintindihan ni Alena na may mga pag-ibig na hindi napapanahon. Pero kung may buhay, may pag-asa pa para itama ang mga pagkakamali. Ang pagmamahal ni Don Ricardo ay hindi lang pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae, kundi pag-ibig ng isang amang nagsisikap bumawi gamit ang buong puso. Pagkatapos ng madamdaming peusap na iyon, nakbago ang relasyon ni Alena at Don Ricardo. Tinawa na niya itong itay, at tinrato naman siya nito ng may buong pagmamahal. Ngunit hindi lang damdamin ang natanggap ni Alena. Ibinigay sa kanya ni Don Ricardo ang isang malaking responsibilidad. Ang pamunuan ang Winter Collection, isa sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Sa isang pagpupulong, inanunsyo ni Don Ricardo, mula ngayon, ipinakakatiwala ko kay Alena ang buong pamamahala sa Winter Collection. Lahat ng desisyon ay nasa kanya. Nagbulungan ang nga tao. Si Miss Jean, ang sekretarya, ay nagsalita, Don Ricardo, hindi po ba masyadong mapanganib na ibigay ang ganito kalaking proyekto sa isang taong walang karanasan at hindi nakapagtapos? Ngumiti si Don Ricardo. May karapatan kang magduda, pero may karapatan din akong subukan. Ako ang managot kung mabigo. Pero kung magtagumpay, wala nang dahilan para kwestiyonin ang babaeng ito. Pagkatapos na pulong-gulong-gulo ang isip ni Alena, alam niyang kailangan niyang maging mas matatak para mapanatili ang tiwalang kanyang ama. Gabi-gabi, nagpupuyat siya sa pagpaplano. Naging abala siya mula sa pagpiling tela, pakikipag-usap sa mamananahi, hanggang sa pakikipagnegosasyon sa mga kliyente. Tinawag siyang batang general, mini-chairman, kopya ni Don Ricardo. Isang tanghali, dinalhan siya ni Don Ricardo ngang
Orange juice. Magpahinga ka? Anak, natatakot po ako na hindi ako maging karapat-dapat, sabi ni Alena, namumula ang mga mata. Walang sinuman ang ipinanganak na magaling, sagot ni Don Ricardo. Ang galing ay natututunan sa pagbangon mula sa bawat pagbagsak. Magpatuloy ka lang, nasa likod mo ako. Ang masalitang iyon ang naging pinakamatibay niyang sandalan. Nagbunga ang kanyang pagsisikap. Ang pangunahing disenyo ng koleksyon ay napili para sa isang kilalang fashion magazine at nakatanggap ngang maraming order. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao hindi dahil anak siya ni Don Ricardo, kundi dahil karapat-dapat siya. Gabi ang fashion show. Puno ang hall. Nasa unang hilera si Alena, katabi si Don Ricardo, na mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Nagsimula ang palabas. Ang tema, muling pagsilang, isang disenyo ang pag-asa at katapangan. Sunod-sunod na lumabas ang nga modelo, suot ang mga disenyo na nagpapakita ngang init at gilas sa gitna ngang taglamig. Ang kasukdulan ay nang lumabas ang isang batang modelo si Leo, kasama ang isang babaeng modelo na gumaganap bilang isang single mother. Sa likod, ipinakita ang imahe ngang isang babaeng yakap ang anak habang naglalakad sa malamig na kalye. Iyon si Alena. Ang kanyang kwento. At ang kwento ng libo-libong babaeng mag-isang lumalaban. Nang matapos ang palabas, umugong ang palakpakan. Marami ang naiyak. Tumayo si Don Ricardo, umakyat sa entablado, at itinaas ang kamay ni Alena. Ito ang pinakakarapat-dapat kong kahalili. Hindi lang bilang anak ko, kundi bilang isang taong lumilikhang ang fashion na may puso at kaluluwa. Nagsitayuan ang lahat. Sa huli, naiwan si Alena sa entablado. Dati, siya ang manunot. Ngayon, siya na ang pinapanot. Lumapit si Don Ricardo. Hindi ka na isang batang takot? Ngumiti si Alena. Ang anak po ninyo ay mas malayo pa ang mararating. Kinaumagahan, nawala na ang mga bulungan. Napalitan ng pagalang ang mga mapanghusgang tingin. Walang nang tumawak sa kanya na single mother o babaeng umakyat sa kapangyarihan. Nakilala siya bilang isang babaeng mula sa kahirapan ay umangat dahil sa sariling lakas at talento. At sa likod niya, laging may isang amang nakamali, pero bumawi gamit ang buong pagmamahal. Ang kwento ni Alena, isang 20 anyos na dating mag-isang nakpapalaki ngang anak sa isang masikip na kwarto, ay nagbigay inspirasyon sa marami. Isang babaeng minsan nang hinusgahan at tinalikuran, ngunit sa huli ay naging simbolong katatagan at pananampalataya na walang sugat na hindi naghihilom. Bawat karakter sa kwento ay sumasalamin sa iba't ibang mukha ngang lipunan. Si Alena ay larawan ng nga babaeng nadapa ngunit bumangon, hindi isinuko ang sarili, ang anak, at ang dignidad. Si Don Ricardo ay kumakatawan sa mga amang nakamaling ngunit naglakas loob na bumawi, hindi sa pera, kundi sa paggabay at pagtitiwala. Si Leo, ang munting anghel, ang naging tulay na nagduktong sa 2 taong akala mo iwalang kaunayan. Siya ang simbolong pag-asa. Ang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig na may agwat sa edad o nawawalang pamilya. Higit sa lahat, ito ay kwento tungkol sa pananampalataya, pagpapatawad, at tunay na halagang ng isang tao. Na ang isang single mother ay hindi dapat maliitin. Na ang isang amang minsay na kamali ay may pagkakataong magsimula muli. At ang bawat bata, isinilang man sa pag-ibig o pagkakamali, ay karapat-dapat mahalin.